believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Come on, sing it. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe. Come on, lift your hands and sing this. Through you, I can do anything. I can do all things because it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. 'Cause I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Jesus, we believe. Yes, I believe we have another song. Uh, I'm so secure. You're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. Yes, Jesus, you gave your life. You gave your life in your endless love. You set me free. You set me free. And show. Sorry po. it's okay. You can start. I belong. You'll never let me go. Yes, Jesus, you gave your life. You gave your life in your endless love. You set me free. You set
Okay, let's all pray. Lord, it really feels good to know that you're holding us in your arms, in your hands, and that you are the God who will always be beside us, Lord, no matter what happens. And Lord, salamat for reminding us once again that it is only through your power that we can break out, Lord, from any enslavement from sin, Lord. Kayo po ang nagbibigay ng breakthroughs, and you give us, Lord, moments to repent of our sins. So thank you, Lord, for that. And thank you, Lord, na kayo po ang aming Diyos, our powerful God who is able to strengthen us in everything. So we lift up to you, Lord, ang aming activities, including si Liam, who will be sharing to us yung lesson for this afternoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, teacher, let's all go on. With us this afternoon will be Liam. So where are you, Liam? I'm here po. Sige, go. So good afternoon po ulit. Today po, gusto ko i-share sa inyo yung Bible verse about wisdom. Mhm. And para po sa topic natin today, ang Bible verse po natin is from Proverbs chapter 4, verse 7, which is all about the value of wisdom. Mhm. Pero bago po yan, mag-icebreaker po muna tayo. I have prepared po a Bible quiz game na related po sa topic natin. Ready na po ba kayo? Wow, you're ready. Yes. May 6 questions lang po tayo and very easy lang naman po sagutin ito to Mhm. test our Bible knowledge. So for our first question po, who asked God for wisdom to rule His kingdom? Ang choices po natin, lahat sila naging kings ng Israel or Judah. Letter A po is King David, letter B is King Solomon, letter C is King Hezekiah, and letter D is King Josiah. Iyan po ang very easy lang yung question natin sa number 1. Oh, ayan na, hindi kayo pwede magkamali dyan. Oh, sige. Liam, you can ask Hello your po. your classmate. Pwede ka mag-ask ng question. You can point. Ay, ano po, my answer po is si King Solomon. Oh. Sabi ng survey. Survey. Is it true po? Yung yellow pake. Ang answer ay... Ay, teka, ano nangyari? Yan. Correct. Very good. Yan, okay. All right, what's the second question? Oh. So next question na po tayo and number 2 is, which book of the Bible is known for its practical wisdom and guidance? Ayan, madali lang po ulit. Ako po, Ethan. Ang sagot ko po dito is Proverbs po. Okay, wala na. Dapat nga magpakilala na. Hi, Bethan. Good morning. Good afternoon po. Ayan, okay. Liam, Ba't ka can daw you- umuwi? Okay. Ang answer po Tama sa ba? number 2 is the book of Proverbs. Ang book of Ah. Proverbs is found in the Old Testament and many chapters daw po ay sinulat ni King Solomon. Mababasa po sa Proverbs ang maraming wise statements about how to live a godly life. Wow, okay. It's nice. Number 3 question na po tayo. Let's finish this verse from Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of blank. Ano po sa tingin niyo yan?
Wow. Okay, ako po si TJ. Go, TJ. The fear of the Lord is the beginning of my answer is wisdom. Oh. Oy, wag niyo sabihin fear, ha? Fear. All right. The final answer po is wisdom. Sabi po sa Proverbs 9 verse 10 na kapag we respect and honor God, yung po ang first step to become wise. Wow. Okay. Number 4 question na po tayo. And ang tanong po is, who interpreted Pharaoh's dreams in Egypt showing great wisdom? Mm. si Pastor talaga to. Hello po. Ay, Okay, wait. sino? Hello, may ads. Hello po, ako po si Marco. Narinig ba ako? Ako, Oh, wow. Marco. Pastor Marco is answering. Okay. Ako po si Joseph Marco Avelado. Joseph Marco Brion Avelado. Ang nag-interpret po ay si Joseph. Pero hindi po Joseph Marco. Pastor Marco, Joseph talaga ang first name mo? Opo, Ah, oh, okay. Ngayon ko lang nalaman yun, ah. Yeah. Sa number 4 po, si Joseph na isa po sa mga sons ni Jacob ang nag-interpret ng dream ni Pharaoh. Yung story po niya ay nasa book ng Genesis chapter 41 verses 15 to 36. After po ma-interpret ni Joseph na yung dream ni Pharaoh, ginawa pong governor ni Pharaoh si Joseph sa buong Egypt. And marami po siyang na-save because of that. Next question na po tayo. Question number 5 is, sa Proverbs 17 verse 17, what does the proverb, a friend loves at all times, teach us? Is it letter A, B, C, D? Letter C or letter D? Walaan nyo. Or sakit? Letter B po, the value of true friendship. Oh, thank you, Angel. Okay, that's correct. So, syempre, very obvious, letter B ang sagot. The value of true friendship po ang meaning ng Proverbs 17 verse 17. A friend loves at all times. And last question na lang po, complete this saying from Proverbs 16 verse 16. Wisdom is better than blank. What is the answer? Sige pa po natin ng tape para mas kita lahat. Didikit natin. Sorry. Spell read down. Open notes po ba? Open notes. Okay, mag-raise lang ng hand kung sino gusto mag-answer. Or Liam can call. Sige, Liam. Lagay niya mas mahabang tape yung taas na part. Kasi hindi baka malagyan. Oh, sige. Kahit sino po, pwede mo i-check yung Bible. Mm-mm. There's a way. May armor naman siya. Okay, what do you think? Bakit walang choices? Identification. Hirapan kayo, ano? A, ako Oh. lang Books ba? Open Bible? magbigay ka ng choices. Liam. Sige, open Bible na lang. Sino may Bible dyan? Test Ah, pala. meaning, Bible wala palang nakakaalam nito. Hindi pa kayo naka-encounter nito sa Proverbs. Is better So, I than... will tell you mga choices. The choices are
A. Richness, B. Gold, C. Silver, or D. Diamonds? Oh, wow. Kashi, may answer na si Kashi. Ang teacher, sabi ni Kashi, it's gold daw. Tama ba? Yeah. Very good. All right. So the right answer po is gold. Yung Mhm. complete verse po niya sa Proverbs 16 verse 16 is, how much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver. So ayan po ang end ng quiz natin. Thank you po sa pag-participate. Oh, that's so nice. Sa Ayan. mga next slides naman po, I will share po sa inyo ang Bible verse topic na napili ko from my Sunday presentation. And why po very important siya sa akin. PowerPoint. Sabi po sa Proverbs chapter 4 verse 7, getting wisdom is the wisest thing you can do. And whatever else you do, develop good judgment. For me po, as a 12-year-old, gusto ko po itong verse na ito because it reminds me of to always ask God for help in making good decisions. Whether po nasa school ako with my teachers and classmates, or I'm with my friends, and even po at my home. Tinuturo din po nito sa akin kung bakit po very important ang maging wise so that we can always please God. Proverbs 4 verse 7 also emphasizes on two keywords, wisdom and good judgment. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng two words na iyon? To help us po better understand kung ano po ang meaning ng wisdom and good judgment, I will show po sa next two slides ang definition na binigay ng ilang kilalang pastors and evangelists. So what is wisdom? According po sa evangelist na si Billy Graham, ang wisdom daw po ay ang ability to see things from God's viewpoint. Sabi naman ni Pastor Rick Warren, ang wisdom daw po is the ability to make decisions that are pleasing to God. So kahit po may problems tayo, kapag may wisdom po tayo from God, we will know po what God wants and kung ano po ang dapat nating gawin na pleasing po kay God. Ang good judgment naman po is called discernment. According to Pastor John MacArthur, discernment is the ability to think biblically about all areas of life. And for Pastor Charles Stanley naman po, ang good judgment daw is the ability to see life from God's perspective. So same din po ang wisdom. Kapag kilala po natin si God and we put our faith in Him, He will show us din po paano magkaroon ng good judgment and decisions. And ngayon naman po, I will give examples of Bible characters na nag-display ng wisdom and faith kay God. Number one example po is si King Solomon. Sa 1 Kings po, chapter 3, verses 16 to 28, Solomon showed wisdom by deciding to find out who the real mother was when the two women argued over a baby. He suggested cutting the baby in half to see their reactions. The real mother showed her love by saying to give the baby to the other woman to save its life. In the story po, ipinakita po ni King Solomon ang wisdom ni God and madali po niyang nalaman kung sino ang nagsisinungaling at sino ang tunay na mother. Our next Bible character who displayed God's wisdom is Joseph, one of the 12 sons of Jacob. Sa Genesis chapter 41 verses 33 to 36, and to summarize po yung story dito, Joseph interpreted Pharaoh's dream about 7 years of plenty, followed by 7 years of famine, and proposed a plan to store grain during the good years to prepare for the famine.
And last po na example ng Bible character na nag-display ng wisdom from God ay si Prophet Daniel. According po sa Daniel chapter 6, the prophet Daniel showed wisdom by praying to God faithfully, even when it was against the king's law. When he was thrown into a den of hungry lions for praying, God protected him all night. The next morning, Daniel was found unharmed because he trusted God and stayed true to his beliefs, even when it was hard. Sa story po ni Daniel, he showed din po na trusting and always being faithful to God also makes us wise and making good judgment. But how should we apply wisdom in our lives? In the next slide, I will share 3 ways that may guide and help us apply wisdom in our lives. Number 1 is seeking advice from mentors. Number 2 is making thoughtful decisions. And number 3 is reflecting on past experiences. So number 1 po, God wants us to listen to people who can give us good advice. When we talk to mentors or wise adults, they can help us make better choices and succeed in what we do. For number 2, when making thoughtful decisions, God tells us to ask Him for help. He promises to give us wisdom when we pray to Him. This means that we can make smart choices that please God. And last po, at number 3, is when we look back on past experience, it will help us learn and grow. We can see what went well and what we could do better next time. It's like God wants us to use our past to help us move forward and become better people. Now naman po, let's have a short discussion time. And I have one question lang po. And anyone po pwede mag-share po ng thoughts nila. Ang question ko po sa discussion time natin is, why is it important to ask God for wisdom in our lives? Pwede po mag-share kahit sino. Ayan, meron po dito. In my opinion, it is important to ask God for wisdom in our life kasi para makamake tayo ng good decision. As Liam said, we need wisdom in order to make good judgment or good decisions. So, Si Iya po yan. Okay. So, making good decisions, kailangan ng wisdom. Okay, who else? kind of similar. Why is it important to ask God for wisdom in our lives to discern what is good and wrong? Malaman po natin yung mga right sa mali sa araw-araw nating ginagawa sa buhay. Parang ano po, kapag may mga temptations around us, we can decide if whether that thing will please God or it will unplease God. Okay. Yun po. Yan na naman yung Hello. Teacher Joanna, bakit hindi tayo magbigay ng problem? Hello. For example, as a student, di ba, madami tayong they're all students, right? And sa school, madaming problem na pwedeng lumabas sa school o kaya things like that, no? Let's say, for example, yung grades nyo mababa, right? Ano ang kailangan mong gawin? Diba? Mag-aaral daw po. Kumopya ba sa classmate nyo? O kaya, ha?
Kasi yung iba may bahala na attitude. Tapos yung iba naman, kukopya na lang ako sa classmate ko. Hindi yun wise. Bakit? Yung ganon, mga ganon. So, bakit kailangan talaga mag-aral ng mabuti? Saan sa Bible yun? Saan sa Bible yung sinasabing kailangan mag-aaral ng mabuti? Pwede ba yung whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God? Who answered that? Ay, di ba? Di ba lang? Uy, meron ulit. Sorry ha, si Liam ba nag-answer nun? No. Sino yung Ako po nag-answer nun? yun Sorry, hindi ko masyadong... nun. Ha? Ako po yung nag-answer nun. Sir, Teacher may Joanna nag-answer. may tumuturo po kasi dito eh. Iba din Okay. So, alam mo, teacher, ano is the tulo there of the water? Kanina po natalsikan si Ian. Bakit kailangan? Important kasi yung nag-ask ng wisdom kay God. Kasi sometimes we do things for our own glory, para tayo makilala, para tayo maging magaling sa iba, we will look magaling sa iba. Pero dapat everything that we do, dapat mag-glorify kay God para we will be at peace with everything that will happen, di ba? Kasi kung nagpapasikat ka lang na magaling ka or everything or anything, hindi nag-glorify si God doon, di ba? Pero pag nakikita ni God, you're doing it for Him, lalo kanyang ibe-bless. So, yun ang wisdom that really comes from God, di ba? Hindi yung yung selfish ambition, ganyan, kasi ayaw ni God yun. Right. Anything else? Ano pa ang mga examples na Sir Marco po. magawa? Actually, yung buhay lang ni Samson is one big example of how you can be foolish and how you will be wise. Di ba? Alam ba ninyo yung story ni Samson? Alam Yeah. ba ninyo yung story ni Samson? Opo. Sino nakakaalam ng story? Opo. Hanggang ano po siya. Oo, may mga instructions. Faithful siya na king hanggang sa nag-asawa ng mga idolaters. Opo. Oo, di ba? Kung babasahin mo yung story ni Samson, doon mo makikita talaga yung everything that is everything that a foolish man will do or anything. Lahat na siguro ng foolish things ginawa na ni Samson, di ba? Hindi siya sumunod na nanay niya. Nagpaloko siya. Alam mo yung ganon. Kaya, be wise when it comes to friendships. Oo, alam na yun, di ba? Yung pilit kayong pinapagawa ng friends niyo ng something wrong and then you just do it. Kasi, ayun, mas gusto mong i-please yung sarili mo or you want to please other people. Di ba? Opo. Okay, anything else? Ako po may share po ako. Sige, go, TJ. When it comes to that regard po, sasabi po nating foolishness talaga yon, yung doing the wrong things even though alam natin na mali. Kaya po sa akin po, recently, meron pong may mga tinuturo po sa akin sila mami at daddy when it comes to asking for wisdom. Especially decisions sa buhay. Kasi po pagdating naman sa ganyan, mandali lang makita kung kunyari po si Lord nagbigay siya ng kunyari po merong circumstance, yung isa maganda, yung isa pangit. Obvious po, pipiliin natin yung maganda para sa atin. Pero pumapasok po yung wisdom when it comes na kapag si Lord nagbigay ng bagay na maganda, tsaka bagay na maganda. 'Di ba? Paano ka pipili?
doon pumapasok ang wisdom. Doon pumapasok ang wisdom. Kunyari po, sample, doon sa isang member namin doon sa Marinduque. Okay. Meron po yung may scholar po kasi ang meron po kaming kilala scholar na pwedeng mag-PBIAS. Okay. Gusto niya po mag-aral. Pero at the same time, naglilingkod na po siya sa church. Kumbaga, choices, pwede niyang i-pursue yung PBIAS, magandang choice. Pwede niyang i-pursue yung mag-serve, magpatuloy sa paglilingkod. Maganda rin yun. Pero, ayun nga po, asking God for wisdom when it comes sa dalawang magandang decision. Dalawang decision na nilalatag ni Lord sa harapan mo to prove Oo. kung gaano ka faithful or kung gaano mo siya isi-seek yung will niya para sa inyo. Kasi po tayo, kung ang nakikita lang natin yung kung ano lang yung nasa harap natin. Although may iba po na siyempre pinag-iisipan, yung tulad nga yung kanina yung nakalagay doon, yung when it comes to asking for wisdom, parang you're looking sa bigger picture. When you ask God for wisdom, you ask for guidance, for His guidance, and then yung guidance na ibibigay ni Lord, it leads to the bigger picture na gustong gawin ni Lord. So ayun po yung thoughts ko doon. Ang ganda lang kasi po parang recently lang din to eh. May times din po sa life ko na nangingi ako ng wisdom kila mami at daddy. Sinasabi nila po palagi na si Lord di naman niya magbibigay ng sobrang daling decision na kung alin yung tama, alin yung mali. Ang bibigay ni Lord yung mahirap. Yung talagang magko-commit ka between good and between better na plano na binigay ni Lord para sa'yo. So, yun po yung sa akin. Ask God for wisdom talaga when it comes sa mga good decisions. I think good decisions, pero there is something done na better na plinano sa inyo ng Panginoon. Ayun lang po sa akin. Wow. Okay. Pastor Marco, pwede din humingi ng wisdom when it comes to look for Hindi ko marinig. Ano po yung teacher? yung mga wisdom when it comes to sino yung magiging girlfriend ko, sino magiging boyfriend ko. Kailangan ipag-pray din yan. So, syempre, Diba? sinasama ko po sa pagtatanong kila mami at daddy. Ang sabi po ni mami sa akin before, na baka daw yung magiging asawa ko, baka daw po na-meet ko na. Ayun. Di ba, pero po. Spoil ko na po, may pinag-pray po ako. Wow! We'll pray for you too, Pastor Marco. Di ba? Kasama yan sa growing, when you grow up, kasama yan. Okay, so you make decisions from childhood up to adulthood hanggang tumanda ka. Hindi nawawala yung palagi kang may choices sa buhay. Palaging pero ang pinaka-important na choice there is number one, yung pinaka-important na choice kanino ba talaga ako maniniwala? 'Di ba? Who is going to be my savior? Yun ang pinaka-importanting decision. Si Jesus Christ ba o may iba pang choice na binibigay sa iyo yung iba? 'Di ba? Dito sa mundo madaming choices kasi madami ang religion, but it is not religion that will save you. It is your relationship with Jesus Christ, 'di ba? At kapag ikaw may relationship na kay Jesus Christ, then yon magbabasa ka na ng Bible, malalaman mo na yung tama sa mali. So it's very important. May choice ka ba? Magbabasa ba ako ng Bible o hindi? So pagbabasa pa lang, na yon? That's already a good decision, di ba? At tapos, i-apply ko ba to? O lalo nang gumanda, di ba? So you apply, you read, you apply, and then you do. You do what God tells you. Yun ang totoong wisdom. Hindi lang yung naririnig mo. May mga problems ba kayo na na-encounter lately na kailangan mag-decision kayo and mag-ask ng wisdom kay God?
Teach, Mm. nabasa niyo na po ba yung message ni VC May sa chat? Wait, what did she say? Sorry, hindi ko pa nababasa. Or VC May, baka pwede ka mag-unmute. Sige, go busy May. Go busy. Para marinig ng classmates mo. Ay, wala daw po pala siyang mic. Ikaw na lang, Teacher Joanna, basahin mo. I don't know why it's not, Okay, sabi po niya, God is the source of all wisdom. And since we are mere human beings, we can't make good decisions on our own. And without God, we are nothing. So it's important na mag-ask tayo sa Kanya ng wisdom. Di natin kaya nang wala siya, since He is the source of everything we have. Also, it says sa Bible na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Isa yan sa pag-game ni Liam. Okay, miss ko na mag-youth sa OMF. Parang last week lang ata. Na-miss na agad ni Miss. Parang, hindi, LSS natin kasi last week. So parang mga 2 weeks na. Okay, so dagdag dagdag ko lang din na minsan naiisip ko yung conviction ng Holy Spirit sa mga sins natin or yung pagpigil natin na magpadala. Wait, nasa na? sige, go. Sorry, nawala. Na magpadala sa kasalanan is part of having wisdom that comes from the Lord. Okay. Alam mo, teacher, totoo talaga yon. Kasi kasi tayo human beings lang tayo, di ba? We are not capable of, being wise pag wala talaga yung word ni God. Yung word lang ni God ang nakakapawise sa atin. Ang proof niyan is you read the newspapers daily. Kung makikita niyo lahat ng mga nangyayari at ginagawa ng tao, malalaman mo kaagad na ang mga tao, talagang kung wala talaga silang guidance from the Lord, they will all do all sorts of crazy things. 'Di ba? Minsan yung iba dahil sa galit, anong ginawa? Sinunog yung mga bahay. Alam mo yung mga ganun na mga moments na when you read them, sabi mo, bakit wala naman itong taong tong pasensya? Bakit wala siyang control over his anger? Galit siya, kaya pinatay niya. Alam mo yung mga ganon? You only have to read the newspapers and you can see many foolish things that na ginagawa ng tao. 'Di ba? So kita mo agad, ay nako, itong tao na to, kung Christian man siya, hindi niya ina-apply yung word ni God, o kaya kung hindi pa siya Christian, aba, ano naman ang ginagawa ng mga Christians? Ba't hindi siya tinuturuan? Parang ganun. So that's the reason why you need to know everything that God loves and everything that God hates. Parang alam mo yung totoo, alam mo yung hindi totoo. 'Di ba? Kasi pwede kang maloko eh. 'Di ba? And ang dami na ngayong so many things actually. The scammers are everywhere. Yung mga nangloloko sa internet, they're all everywhere. 'Di ba? Kasi hindi natin ginagamit yung binigyan din tayo ni God ng common sense, 'di ba? Gamitin din natin 'yon kasi isa din yan sa gift na binigay sa atin. And some do not have that. It's not common. O, di ba? Okay, ano pa ang mga input natin dito? Meron po si Bethan. Yeah, go Bethan. Diyan ba ba Okay po, basahin ko na lang po yung nilagay ko. Ayan. Ayan, sige. So, we need to ask wisdom as well, since our mind as a human is very limited. We don't see the whole picture of everything. Sometimes we just base to our feelings, emotions, or even yung common sense natin, yung own common sense natin without God. However, all of those are far from God's wisdom, which is why we need the wisdom of God to discern things better, which we can get only by knowing Him more through His words, having faith, or surrendering to His will. Okay. Pero listen carefully ha. Pwede kang maging Christian, pwede kang isang Christian
and yet pwede kang maano, kumbaga parang you can stray away from God's word. That is also true kung hindi ka talaga nagfa-follow sa mga sinasabi ni God. So, okay, madami tayong example sa Bible, di ba? Si David is also one. Nag-stray siya many times. Pero because humble siya, nakabalik siya, di ba? Sa fold ni God. Minsan naaano tayo because of our feelings nga, tama. Na mas nauuna yung feelings mo kaysa yung mind mo over your desires. Kasi yung desires mo minsan ang nakakasira din kung hindi siya a godly desire. Yun. Okay, so anyone else? Ano pa ang inyong input dito? Pero maganda talaga yung answer ni tama yon na tayo ay tao lang. Pero hindi yan dapat maging excuse, ha? Tao lang ako kaya kaya nagkakamali. Naku, pag may sinabi si God, sundin na agad, wag na maghintay ng yung iba kasi kailangan pa maghintay. No? Sinabi na nga ni God ayan, tuloy na untog yung ulo mo. Sinabi na nga huwag mag-girlfriend ng unbeliever o nag-girlfriend o tapos anong nangyari? Sinabi na kasi ni God, lahat ng gagawin natin may mga consequences. Sin always has a consequence. Di ba? Yep. Naku, hindi na ako, sabi ng iba, hindi nanggigigil na talaga ako teacher sa classmate ko, hindi ko na talaga matiis, kaya ako siya, sinakta. Di ba yung mga ganun-ganun? Ayan. Is no one going to answer na? Kasi Okay. prayer na tayo. All right. Hindi ko maano yun. Go. Okay, so please join me as we close our youth class in prayer. Ayaw yung bumalik. Teacher? Okay, closing prayer daw si Nia. Ay, may mag-share pa ba? Hindi, kasi akala ko meron pa. So, wala. Hindi, before tayo mag-closing prayer. Ready pa siya. Okay, important. Pass the mic. Sige, may answer daw si TJ. Wait lang, Nia. Sige. Okay po. Hello po. Yes, teacher. Important po to ask God for wisdom. Medyo similar po yung answer ko kay Ate VC kasi saan pa tayo kukuha ng wisdom? Hindi sa atin kasi sinful tayo. Sa ibang mga tao, sinful din sila. Kumukuha tayo ng wisdom, syempre from other believers also. Pero almost especially si God. Si other believers kasi saan nila nakukuha yung wisdom nila? Kay God. So parang siya, connector parang. Pero si God syempre kasi perfect siya. His wisdom is far beyond anything we can imagine. So yun po. Yun lang po. Yes. Okay. Thank you, TJ. May iba pang gusto mag-add? Alam mo, teacher, actually, pag humingi ka ng wisdom kay God, mamamangha ka talaga kasi magpo-provide siya ng mga answers. Kapag nag-provide siya ng mga answers, doon mo lang talaga marirealize na wow, totoo na God answers. Di ba? Minsan, sa ministry namin ni Teacher Joanna, when we pray, si God nagsisend ng answer Oo nga, parang mamamangha na lang kami, wow, ganun pala yung So, na-experience namin si God many times sa pag nag-uusap kami, tas may problem kami, hindi namin alam ang gagawin, and then God suddenly provides an answer. Tapos maggaganito na lang kami, oh wow,
Di ba? So, many times nangyari yon. Kaya lang, kailangan natin isulat lahat yun, ano, teacher? Many times we ask God what we will do. Tapos we are at the loss of what we will do, pero biglang magkakaroon ng sagot. So that is how, Yan po ba yung Thursday? ay, ang daming ways on how God answers. Mamamangha lang talaga kayo. If you are very sensitive, Yung parang akala mo, ano, parang coincidence, pero may plan pala talaga si God for you. there's no coincidence with God, ha? Lahat yan, everything that happens to us, talagang, ano talaga, si God talaga yon. And Opo, hindi galing. pero minsan daw po, sabi ni VC May, minsan masakit sumagot si Lord. Bakit easy? Ano yon? Example. May example na i-share May si VC. Parang wala siyang mic. So, ita-type niya yung lahat. Type. Oo. Kahit part by part, para nababasa ko na bago, ano. Lord, gusto ko to eh. Bakit hindi mo pinayagan? Parang ganon. Gusto ko to eh. Diba? Why? Yeah. Hindi mo Minsan, alam. naintindihan kung ano yung gusto ni God eh. Example lang, hindi from experience. Parang from experience eh. Disclaimer. Oo. Lahat ng sagot ni God talaga for our good. It's always for our best. Kaya Even if maganda yung ganyan. It doesn't seem like it at the time. Oh. Parang yung Although lesson iba yung- natin sa Sunday school, ano? Oo nga, ano? Dapat importante po yung thought na he's always good. Kasi minsan ang tendency, natutunan ko din po ito eh. Minsan ang tendency natin pag may ginawa si Lord, minsan ang maiisip natin ay si God ang sovereign, lahat ng gusto niya it will happen. Siya masusunod. While that's true naman, hindi siya yung final thought na dapat isipin mo. Kasi pag ganun, tendency is parang maisip mo anong mga klaseng God to, parang lahat na lang gusto niya, lahat na lang gusto niya masusunod. Tendency, maisip natin nun. Kaya it's good to always remember then that truth, that God is good and He's doing the thing for His glory. And is good din siya para sa atin. Yun lang po. Parang yung lesson namin sa Sunday school today, 'di ba, si Lazarus, may sakit siya. Tapos sinabi ni Mary and Martha kay Jesus, Jesus, may sakit si Lazarus. Pero anong ginawa ni Jesus? Nagstay pa siya for 2 days. Naaral din natin to dati, 'di ba, sa John chapter 11. Kay Lazarus din. So, ayun, di ba? Yung gusto ni God, hindi i-heal si Lazarus, but i-raise to life for His glory, for God's glory. Kaya, yun yung nangyari. Yeah. May better plan siya para mas strengthen yung faith nila. So, sabi ni VC May, it's like, for example, pag may nagugustuhan ka, then you'll pray, Lord, kung hindi po siya for me, pakilayo na lang po siya sa akin. Ayun, nilayo nga. Pero teacher, going back kay Lazarus. Teacher, pero si Mary tsaka si Martha, alam nila kung kanino sila hihingi ng tulong, di ba? Yes. Alam nila. They knew who to ask. Kaya lang, may mga konting delay lang. Pero alam nila na itong tao na to ang matutulong sa atin, si Jesus Christ. Diba? Kaya lang nagkaroon sila ng a little disappointment kasi hindi nga dumating on time. Onting Pero then disappointment for a greater faith. Lord, for a greater malaki yung thankfulness nila and so wag tayong mawala ng pag-asa. Let's say nag-ask tayo pero iba yung binigay. Continue to pray and hope expectation. May gusto po sila i-share. Oh, wow. Una-una po yung chocolates ni Ethan.
Ano yan? Di ba? Go. Yun. Meron Di ba tayong ano. yung Yan. yung pagkabuhay ulit ni Lazarus. So kami po ni TJ, nag-uusap kami. So pumunta na sa langit yung yung kaluluwa ni Lazarus. Pero parang nasa waiting list siya kasi babalik pa siya ulit. Oo nga naman ano. Kasi nga, Sa langit na siya nun. Baka sinabihan siya ni oo Lord, nga. babalik ka ulit ah. Oo nga naman. So, 4 days kasi siyang namatay nangangamoy na nga eh. Day siyang nasa langit. Uy, maganda. May trial card. Pero, pero, pero wala, actually ang sabi kasi once you die, your soul goes to the bosom of God, right? Apo. So, nandun ka na sa presence ni God. Yeah. Ngayon, hindi natin alam exactly kung talagang pinabalik siya o nagstay lang muna siya sa body or what. We cannot say. We don't know. We don't know. Ay, Right? ang po dun, ang sa akin po ay parang siyempre po namatay eh. The Lord went back. Pinabalik siya. Pinabalik siya ni God, ganon. Opo. Kumbaga po siyempre po na sa langit na siya. Pero feeling ko po pinabalik siya. Parang Oo gano'n. nga. Kasi po retained ang memories niya eh. Oo Oh. nga. Kasi nga, sandali, yan din ang isang bagay na, very good of you to bring that up ha. Kasi sa Bible, dalawa ang Lazarus. Yung isang Lazarus namatay, talagang inano kaagad siya. Dinala kaagad siya sa langit, di ba? Ay doon sa presence ni God. So, it could have been the same with the Lazarus, itong second Lazarus. Na Lazarus and the rich man. I mean the Lazarus and the rich man. Iba naman po yun. I mean, yon diretso din yan kay God. So si Lazarus, itong Lazarus na to, Mary and Martha. ask Pastor Marco about that. Pastor Marco, talagang nandun na siya sa langit tapos pinabalik ni God. Kasi mahirap po. Ngayon ko lang din po naisip to nung diningap ni TJ eh. Oo Pero, nga. ano po kasi nun, once namatay po ang tao, Judgment agad. Opo. Ay kung po, we'll be meeting with the Lord, ang mga believers. Ang mga unbelievers po ay diretso na kagad sa demise nila. So, it's safe po na wala pong middle ground. Wala naman tayong purgatory. Parang wait na sa wait. Correct. Doon po na siya nilagay ni Lord. Hindi naman po that would be inconsistency po sa sa promise niya. Opo. So possible. Totoo, kasi Possible po sinend back ulit talaga. Sinend back ulit oo nga. po even Pwede, mga believers po sa Revelation na they are seeking for revenge retained ang memories po nila na nandito sa na habang nasa earth retained po ang memories. Ko, isa yan sa ating pag-uusapan next time. Mag-research kami niya. Mga na-persecute po na Christians, they are waiting for judgment. They are waiting for the judgment ng mga tao po na nag-persecute sa kanila. So, then dun po makikita natin na retained yung memories from earth hanggang nasa langit. So, it's po. So, I would believe na sinend back si Lazarus. Kasi po, nandun na siya sa present world eh. Pero, pag-aralan ko pa po. Mas maganda pa. Kaya dun, gawa din kayo study niya. Oo nga. Ngayon ko din yun na-enkwentro yung ganyan na thought, no? So, May na-remember po ako. Sa hello po. Yes, Beitan. May na-remember po ako. Yung kinuwento po ni Pastor June. Nag-discuss po siya about spiritual gifts. And then one of the spiritual gifts na kinuwento niya is the ability to raise the person from the dead, which is yung power na yun nagagaling kay God po.
And then may testimony si Pastor June. May parang kinuwento lang niya na may nangyari talaga yon na may kakilala siya at ano, someone na may ganong gift. And then, ang nangyari po, yung dead person, talagang bangkay na malamig talaga. And then, yung nag-raise sa kanya from the dead, dinasalan lang siya. And then, may air, ang sabi daw, may air daw na pumasok. Tapos pumasok daw dun sa nose ng corpse. Tapos bilang huminga yung bangkay. So, in my own prediction, hindi kaya baka yun yung spirit ng dead? Parang bumalik sa body. Parang ganun. Ay, spirit ni God yon. Mm-mm. Spirit ni God. Mhm. Binuhay siya ulit kasi tayo, nabuhay tayo because God breathed into our nostrils, di ba? Nag-breathe Oo. siya. Yes, And then yes, we yes. became a human being. We became nabuhay tayo. Oo nga eh. Oo, kasi naaagnas na si naaagnas na si Lazarus eh. May natutulog sa window tapos nahulog. Oo nga. Tapos, binuhay niya. Mga ganun ang Naramdaman niya kaya? Pero here's this thing, maski mamatay tayo at nabuhay ulit, mamamatay pa rin ulit tayo. Kasi yun talaga ang natin. Destiny. That is man's. Nasa heaven na ako. Ba't yung binanik? Nasa heaven na nga pala, no? Try. Hindi siya yolo. Oh, those are good questions. Sige, pag-aralan natin yan mabuti kasi ngayon ko lang na-inkwento. Ka ng heaven, bumalik ka. Mas gusto mo mag-share ng gospel sa iba kasi na-experience mo na eh. Pero Naging prophet siya. marami din na post that they say Na nagpunta na heaven. Pero ito sila, Pero talaga ang dapat. Siya talaga yung dapat kunento mo. Ba't hindi mo kunento? actually, ang gusto lang siguro palabasin ni God doon is I have this power and you should believe it because it is real, it is true. So yan ang power na kaya kong gawin. So wag kayong mag-doubt because this is the real thing, 'di ba? Kasi kung gusto ni God na i-glorify doon si Lazarus, si Lazarus yung magsasalita. Pero hindi ni God pinasalita na si Lazarus after that wala nang kwento, 'di ba? About Lazarus, nabuhay lang siya and that's it. Pero it was God na talagang naging doon, naging focus. So yun ang ifo-focus natin kung ano man ang nangyari, anything that God says is going to happen and there's nothing difficult for God. Walang imposible. So yun. Yun din yung song ni Liam kanina, di ba? Sa start natin. Nothing. Right. So yun. Doon na lang tayo mag-focus. Yes. Kasi kung sasabihin ni Joseph, kung sasabihin ni Lazarus na, alam mo, doon sa heaven, ganito nakita ko, ganyan. Okay din sana, pero wala naman, di naman yun ni-record, di ba? So, it wasn't Lazarus who was the focus there. It was God's power. Kasi meron naman na daw later sa Revelation. Tribe naman na sa Revelation. Actually, ngayon, madami tayong na news na patay na, tas biglang nabuhay. Di ba? Meron tayong mga ganun na mga cases ngayon. Pinag-uusapan nga po namin dito yun eh. Tapos parang niisip namin na walang way na malaman natin kung totoo nga ba or na naginip lang sila eh. Oo, there's no way. Pero talagang dead talaga sila. Talagang namatay talaga, meaning stop breathing and everything, as in brain dead and heart dead. Pero nabuhay ulit. Oo. Pero ang alam ko lang, ang pinakamadaming nabasa ko, nakakita lang daw sila ng bright light. That's all sa mga nabasa ko ha. Kasi may nababasa talaga ako yung mga experiences nila.
there was a bright light. So yun lang. Anyway. So yun, in our choices, let's always choose let's always choose God. Dalawa lang ang i-choose mo dito sa mundo, the good or the evil. So dalawang choices lang. Reincarnation ng So, wow, ang dami. We're just so glad na we want to thank Liam sa lesson niya ngayon. I was really very good, Liam Na-surprise ako. Ang galing. All right. Okay, thank Good you. job, Liam. Praise God. Si busy. Ganito talaga tayo, no? Hindi tayo nakaka-relate. Wala tayo dun eh. Hindi natin naririnig lahat ng sinasabi nila. Okay. Liam, that was really a great preparation you made. So thank you so much. Si Liam, teka, meron ba kayong gustong Liam daw po magpa-pray. Yeah, meron ba kayong gusto ipag-pray? TJ, prayer request before you go? Sige, pray na lang for Healing our for family. operation. Sige, sige. Okay, so Pag-pray na lang. please join me as we close our youth class in prayer. Mhm. So, Heavenly Father, we thank you for this time together and for the lessons that we've learned about the value of wisdom. As we go our separate ways, we ask that you help us to apply the wisdom that we learned today and to read the Bible. Guide us to make good choices and to live in a way that honors you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Wow. Palakpakan natin si Liam. Okay, thank you po. Ay, dyan. Yes. All right. So, we're done. Thank you so much. Tapos na kayong service ninyo dyan, Teacher Joanna? Teacher? Oh, busy. Hindi tayo makarelate na may mga usapan pa sila dyan, di natin naririnig. Tapos nag-ship ng Tagalog. Hello? Oo, tayo nakatanga lang tayo, nakatunganga dito. Hindi namin marinig sinasabi nyo. Kasi kanina sa Tagalog service, sa offering song, Oh, hindi siya unang flinash. Kaya sabi, yung kanta nila, we praise karapat dagat. ganon. Nangyari na din daw pala kina si Mega. Kasi isang song lang yun eh. Okay. Okay. So thank you all for coming. Thank you si Luke, nandito sa atin now. Nandito si Luke. Vivian is also with us. Kashi. And sino pa? Si Beitan. Teka, nasaan ba si Beitan? Oo, nandito din siya. Online. Ito po. So we missed Miguel. Miguel is with us. Sino yung nandiyo dyan sa Picture na tayo. Ay, sige, picture tayo, tapos picture ulit tayo mamaya pagbalik nila. Sige. Liam, can you... Yeah, okay. Ay. Sige. Okay, everyone. Si Liam. Para sa... Sino yung wala pa dito? Dito na lang titingin. Para magkasya kayo lahat dito. Sige. Luke, can you just open your cam? Ayan. Dito na kayo. Dito si Jade. There. Oh, si Liam. Okay, nandyan si Luke and si Joash. Kashi, you wanna Dito sila tatayo. Picture ulit.
Okay, ready? Okay, 1, 2, 3. Check mo na, nasaan na yung inyong mga puso? Okay, Teacher Joanna, go. Sa loob po ng chest ko. Teacher, you count na. Copy na ba yun? 1, 2, 3, smile. Okay, I think. Okay, I think. Ano, di ko alam kung paano Siguraduhin mo. record naman, so hopefully. Okay. Bye-bye. God bless everyone. See you next Sunday. Before we go, teach kasi next week, dapat si Teacher Melissa ang magti-teach. Pero sabi niya hindi daw pala siya pwede next week. So na-open ang ating slot. Para sa mga hindi pa nagtuturo, meron ba sa inyo na gusto mag-teach next week? James or Abby, Kashi, and ay nawala na sila, Liam. Meron ba sa inyo? Ay, si Vivian, pwede din. Kaya nyo ba? Yeah, Vivian. Yeah, for next week sana. Oo nga eh. Si Angel din sana kaya lang wala sa next week. Kung wala, kami na lang ni Teacher Sue. May lakad Anong ulit siya. topic? Okay, sige. Topic natin.